Ating purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ka, Panginoon. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin sa umagang ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, O Diyos. Hallelujah. Na iyong pinakita at pinamalas doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat dahil dyan, natuto kaming umibig sa iyo, O Diyos. Natuto namin kilalanin ang iyong mga gawa sa buhay namin. Dahil kung walang shedding of the blood, hallelujah, ay walang pagpapatawad sa kasalanan ng bawat isa. At yan ang katotohanan, O Diyos, na aming tinanggap sa uling mga araw. Kaya salamat, O Diyos, sa umagang ito, ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Hallelujah! Salamat sa iyong napakasarap na biyaya sa buhay namin, O Diyos. Salamat mayroong Diyos na umibig sa amin. Hallelujah! Salamat may Diyos na nagmahal sa buhay namin. Hallelujah! Nagpahalaga sa buhay ng bawat isa. At hindi niya itinulot at pinabayaan, hindi niya hinayaan ang buhay namin ay lubusang madaya at magalaw ng kaaway sa uling mga araw na ito. Salamat sa iyong mga gawa, O Diyos. Salamat sa iyong mga dakilang gawa sa magitan ng iyong mga salita. Kaya sa umagang ito, dakilang Diyos, salamat minsan pa for giving us this great opportunity. For giving us this fellowship, Lord, na hindi namin magagawa ang bagay na ito kung hindi ka gagawa sa buhay ng bawat isa. Kung hindi mo, Diyos, susugo ang iyong banal na Espiritu, dahil ang sabi ng iyong salita, kung nasaan ang Espiritu, nandun ang kalayaan ng iyong mga banal. At sa umagang ito, Diyos, I believe, O God, na ang aming mga buhay, pinalaya mo sa maraming mga bagay. Ang aming mga kaluluwa ay nakalaya sa lahat ng bagay, O Diyos. Ang sabi ng aming inawit, once we were blind, but now ay mas malinaw namin nakikita ang iyong mga pangako, O Diyos, ang iyong mga salita. Once we were bound by this sin, O God, pero ngayon ay binigyan mo kami ng laya upang kami ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon, na walang bagay na maaring pipigil sa aming mga buhay. At ngayon ay magagawa namin sumamba at magpuri sa iyo at itaas ang iyong dakilang pangalan. And there's so many reasons, O God, marami mga dahilan para kami ay magpuri at magpasalamat lamang sa iyo. Marami mga bagay na ginawa ka sa nakalipas sa mga panahon. At ngayon, O Diyos, ay iyong papatunayan na marami ka pang inihanda na mabubuting mga bagay. Dahil ang sabi ng mga inaawit namin, O Diyos, ayon sa iyong salita, that your goodness, O God, hallelujah, ay patuloy na sumusunod sa bawat araw, sa bawat lakad ng iyong mga banal. Kaya sa umagang ito, we give all the glory and praise to you, O God. Sa iyo lamang namin, bayaan, Panginoon, ay maibalik lahat ang kalwalatian at kapurihan at pasasalamat. Purihin ka, mga banal, for giving us another day, O God, sa nakalipas na taon, Panginoon. At ngayon ay papasok kami, O Diyos, sa mga bagong panahon na iyong inihanda sa iyong iglesia. And we're greatly, O God, we're grateful, O God, sa umagang ito. Dahil nakikita namin may mga bagay ka pang inihanda at dakilang bagay ayon sa iyong salita, O Diyos, sa magitan ng Panginoong Yesus, that greater than this, you will do also. At yan ang aming pag-asa, O Diyos, na patuloy mo kaming sasamahan sa uling mga araw na ito. Panginoon naming Diyos, salamat minsan pa for this fellowship, salamat sa buhay ng bawat isa, at salamat, Panginoon, sa mayamang biyaya na iyong pinakikilo sa iyong iglesia, na higit namin napapatunayan, Panginoon, na ang iyong mga gawa ay padakila ng padakila, O Diyos, at may mga bagay ka pa, Panginoon, na gagawin sa aming kalagitnaan. Kung meron ka ng pilalaya, magpapalaya ka pa sa mga panahon na ito, O Diyos. At kung meron ka ng pinagaling, patuloy ka magpapagaling sa iyong iglesia. Sa umagang ito ay aming patuloy na pinagpapasalamat for giving us this grace, O God, na may pagpatuloy namin, Panginoon, ang buhay na ito, ang lakas na iyong pinagkaloob, at ipaglingkod pa, Panginoon, ang aming mga buhay na may kagalakan sa iyong ministeryo, at maging appreciative sa lahat ng bagay, O Diyos. Maging ito man ay malaki o maliit na bagay na ginagawa mo sa iyong iglesia, ay lahi kaming maging mapagpasalamat sa iyong mga biyaya. Amang banal, muli kami ay dadako sa iyong mga salita. And may you bless once again your word in our hearts, at patuloy ka, Panginoon, maging malaya na kumilos sa aming mga buhay, at ang bawat bahagi ng iyong ministeryo ay patuloy na aking tinataas sa iyo, that you may found glory, O God, sa bagay na ito, at ikaw ay kumuha lamang ng kalwalatian, O Diyos, sa mga bagay na aming ginagawa sa ibabaw ng lupang ito, O Diyos, na ito ay para sa kalwalatian ng iyong dakilang pangalan. May you bless once again ang puso ng bawat isa and your words sa aming kalagitnaan, O Diyos.
At anumang bagay na nakita mo pa na anumang mga bagay na maaaring pumigil at pipigil, ay aking tinataas sa iyo, O Diyos, na ikaw ang siyang mag-alis sa aming kalagitnaan, magwasak ng anumang mga doubt sa aming mga puso, at bigyan mo kami ng isang panampalataya ng iyong salita ay buhay at manatiling buhay sa huling mga araw na ito. Ang lahat ng bagay, bayaang sa iyo maibalik, ang lahat ng kalwaltian at kapurihan, at bayaang mga pasalamat ay sa iyo lamang maibalik sa umagang ito. May you bless those people, O God, those hearts, Panginoon, na maaring maabot, O Diyos, ng mga salita, Panginoon, sa umagang ito, at bayang ikaw ang siyang mahandugan ng lahat ng karangalan at kapurihan, at ang kadakilan ay sa iyo lamang maibalik sa umagang ito, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we say praise the Lord once again? Praise the Lord, purihin ng Diyos, at sa Kanya lamang maibalik ang lahat ng kalulatian at kapurihan. Pasalamat. Sa magandang umaga, aking pagbati sa lahat at a blessed New Year once again sa inyong lahat, at ang Diyos patuloy na gumawa, maging malaya sa ating kalagitnaan. As we open our scripture, let's read Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse ilang mga talata lamang ating basahin, verse 5. Philippians 2 chapter 2 verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that the name of Jesus every knee should bow, or those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. Can you say amen sa mga salita ng Diyos? Tayong lahat ay malaya makaupo at purihin ng Panginoon for this. Another day, at biyaya pa ng Diyos na tayo ay makapagsama-sama for this fellowship. At lagi natin sinasabi na kung walang biyaya ang Diyos, kung hindi sagana ang biyaya ng Diyos, ay wala tayong magagawa sa ating sarili para ipaglingkod ang buhay ng may kalakasan. At lahat ito ay sa biyaya lamang ng Panginoon. So, bago tayo magpatuloy, nais ko lang hingin ang inyong prayer. So, this afternoon ay na-invite ako ni Pastor Edgar sa kanilang church sa Baclaran. At kasama ang ilang kapatiran, Bard Cholo, siguro, and family. At actually sila Pastor Joel ay nandun din sa Baclaran ngayon. Siya ang speaker sa umagang ito. So, at sama nyo kami sa prayer at nawang Diyos ang magpadala ng kanyang mga salita. At gayon din, nagpaabot na rin ng invitation ang church sa Kabadbaran. So meron na pong schedule ang darating na joint fellowship this coming May 23 to 25. So ito ay yearly na ginaganap sa dako ng Kabadbaran sa Agusan del Norte. So ating sama sa prayer yan, at patuloy namin kayong in-advise, in-encourage na pumaroon sa fellowship. At siyamang sa loob ng 5 years ay wala na tayong camp meeting. It's been 5 or 6 years na wala tayong camp meeting na ginanap. So, dalangin ko na magkaroon kayong pagkauhaw. Dalangin ko na magkaroon kayo ng desire, dahil katulad ng aming nabanggit na before, sabi nga ni Pastor Joe, this become our yearly annual camp meeting na ginaganap na ngayon sa Kabadbaran Fellowship. At naniniwala ko na kung tayo ay mayroong desire, burden o pagkauhaw
Sabi nga lagi ni Pastor Nonoy, kapag kami nagkakaroon ng mga meetings, kung mayroong kagalakan, mayroong paraan. Diba? Pero kung ayaw, marami tayong dahilan. And naniwala ko na mahaba pa ang buwan, ang araw. At habang maaga, January pa lamang ay makapag-book na tayo dahil mas mura pa ang ticket. So, there's no reason para magdahilan sa Panginoon. Alalahanin niyo mga kapatid, nung tayo may mga camp meetings pa, ang mga kapatid from Mindanao, from Leyte, ay nag-travel sila ng ilang araw by roads. At nag-sacrifice na maraming mga bagay just to attend our camp meeting. At naalala ko one time si Pastor Michael Ramoso ay nag-testify ng kanilang mga karanasan sa daan habang sila ay pumapa rito sa ating mga camp meetings noon. At hindi biro yung kanilang mga naging karanasan that time. Pero sa ating panahon, I believe hindi na ganoon kahirap sa biyaya ng Diyos. And we have this opportunity at may blessing ang Diyos, may biyaya ang Diyos sa inyo na gumagawa para mapagandaan ang mga bagay na ito. At hindi naman kailangang mag-land trip din para pantayan yung kailang ginawa before. So we have this grace at biyaya ng Diyos na makapag-travel by air sa kanyang mga provisions. So, we encourage you, church, at ito ay annual, sabihin natin annual camp meeting na ating ministry kasama mga kapatid sa Mindanao at sa Leyte ay paparoon sa araw na yan. So, that is this coming May 23 hanggang 25 ng taon na ito sa ating pagandaan. Okay, so gusto ko lang din mag-remind sa lahat o sa bawat isa na ito ay pinaalala din sa akin ng ating deacons, Brother Ezekiel. I hope na hindi nyo nakakalimutan ng ating obligation dahil ito ay ating napagkaisahan naman, napagkasunduan na magkakaroon tayo ng ating share kapag tayo ay nagpa-park sa elementary. So, niniwala ko it is a privilege din na bigyan tayo ng pagkakataon ng school na makapag-park sa kanilang vicinity. So, just to remind sa mga nag-park ay just do your part. At maliit na halaga lang naman yan, 20 pesos para kayo nag-parking sa SM. So, kung nakalimutan ba natin ay reminder lang dahil ang ating kapatid ay ilang buwan na nag-aabono. So, meron tayong mga pagkukulang na hindi natin nagagampanan. So, it's just a reminder sa mga nakapag-park doon sa elementary. Isang pabor lang yan na ating may bibigay doon sa school, sa nagbabantay sa mga sakyan ninyo. Sa favor din na binigyan ng school para tayo makapag-park doon. So, I hope na inyong maunawaan at mag-usa na lang tayo. Okay? So, hindi na tayo kailangang laging paalalahanan. Okay? Just do your part. Magbigay ng mai-share ninyo sa bagay na yan. Okay, so ang oras ay hindi magpapahintulot. So we will try na ma-dismiss early ang gawain dahil mag-lunch pa and then mag-travel pa papunta sa gawain sa Baclaran. But I just want to share something na bagmat ito ay short message, dalangin ko na ito ay makatulong pa rin sa unang Sunday ng taon na ating patuloy na may paglikod ang ating buhay sa biyaya ng Diyos. So ating paksa, binigyan ko lamang ng pamagat na Christ's humility at may subtitle na Let this humility be in you. Kinuha natin sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang, binasa ko yung hanggang 10, no? So verse 5 hanggang verse 8. At ang scripture ay nagpakita ng kababaan ng Panginoon. Sa ating binasa sa Philippians chapter 2, ay pinapakita dyan how the Lord humbles Himself, how the Lord show His humility. So ating titingnan paano ba pinakita ng scripture ang humility of Christ. Paano ito mangyari sa mga banal, sa iglesia, sa bawat isa. So it's about Christ's humility at aking dalangin sa umagang ito
Yung sa ating binasa, let this mind, let this humility be in the church. At ating pupuntahan, mga kapatid, ang ilang bahagi ng scripture na ating ginawa last Sunday. Siguro kailangan natin magkaroon ng mas maayos na testing, no? Para pag ating gawain ay hindi tayo masyadong affected. So we have much time pag Sabado para may ayos. So paano ito pinakita ng scripture at paano ito mangyayari sa mga mananampalataya? But then, mga kapatid, para sa akin, naniwala ko na ito ay karanasan natin lahat o naranasan ng bawat isa. But I pray na ang Diyos ay magdagdag pa ng biyaya to understand better sa bagay na ito. Now, gusto kong puntahan din ang mga account ng scripture kung paano tayo ay nagsagawa ng feet washing last Sunday, communion and feet washing last Sunday. At gusto ko lang din bigyan ng pagkakataon ng mga bagay. Ano ba ang nauna? Communion o feet washing. So gusto ko lang bigyan ito ng daan para masigit nating maunawaan na may kinalaman din sa humility na ginawa ni Jesus during that time. So isang mahalagang bagay din, mga kapatid, na maunawaan na kung paano ang feet washing at ang communion ay nangyari before Christ's crucifixion. At ano pa yung mga details, ano pa yung mga bagay na nakapaloob doon na naisulat sa mga gospel ni John, ni Luke at ni Mark at kasama na si Matthew. At merong isang magandang bagay din na tingnan na masabi ko na very intriguing question na gusto kong ibigay sa inyo. Na during the Lord's Supper and feet washing, did Jesus Christ wash the feet of Judas Iscariot? So isang bagay din yun na pwede nating tingnan sa umagang ito. Hinugasan ba ng Panginoon ang mga paa ni Judas Iscariote? Now, ang scripture ay malinaw nagpapakita, mga kapatid, mamaya titingnan natin, na si Judas Iscariot ay umalis lamang sa venue ng feet washing and communion after the dipping of sop in the dish. Kung familiar kayo sa tagpo na yun. Pagkatapos na maisawsaw ng Panginoon ang tinapay sa alak. Mamaya titin natin yung part na yun. Gayun pa man, mga kapatid, yung pagdidip ng sop, the dipping of the sop was not that of the Holy Communion, but it is the ordinary part of the supper. So hindi po siya talaga in particular part ng communion. Kundi maganda rin tingnan, mga kapatid, kung ano yung nauna. Okay? So yung paghuhugas pa ng mga paa sa mga alagad na ginawa ni Jesus, was it before or after the dipping of the sop? Is Judas present that time na ang Panginoon ay mag-initiate ng Holy Communion? So those are questions na pwede natin tingnan sa ilang mga bahagi ng Scripture at para ma-establish natin kung ano yung ginawa ni Jesus na humility na pagpapakita sa mga alagad when He humbled Himself before the apostles. So yun binasa natin sa ating text sa Philippians chapter 2 na hindi ng Panginoon inaring na siya ay pumantay sa Diyos, kundi binaba ang kanyang sarili as a bondservant. Now, para makita ang ilang mga bagay, let's go to John chapter 13 na madalas na ating binabasa kapag tayo ay mayroong communion and feet washing. At sa John chapter 13, ay makita natin, mga kapatid, na maaring ilan sa atin ay naniniwala na feet washing ay nangyari after ng Holy Communion. Gayunpaman, kung ating titingnan ng isang simple closer sa pagtingin sa bagay na ito, ay may mga bagay na pinapakita ang Scripture to better understand yung sequence of events sa panahon na yan before His crucifixion. Sa John chapter 13, ay madalas na mabasa natin doon sa verse 2, ano sabi doon? That the supper being ended. So, di ba, pamilyar tayo dyan. Sa John chapter 13.
Now before the feast, verse 1, of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And verse 2, madalas natin binabasa ito, and supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Now itong verse 2, na madalas na binabasa natin, and supper being ended, hindi po siya tumutukoy sa communion, kundi ang salita na ito ay tumutukoy sa kalagayan ng panahon o ng pagkakataon sa supper na ginaganap ng Panginoon kasama ang mga alagad. Because ang salita na ito, natin nasa translated sa Tagalog, ang sabi sa Tagalog, at habang humahapon. So it is a condition. Ibig sabihin sila ay in the middle of supper. Nasa panahon sila ng paghapon o kasama na yung kalagayan ng oras na kumbaga sa term natin is dinner time, di ba? Dinner time, supper time. So it's about the condition, yung salitang supper being ended. Because kung ito ay tumutukoy sa pagtatapos ng communion, doon sa verse 4, makikita natin na ang Panginoon ay pinakita diyan when the Lord took the basin to start washing the disciples' feet, the supper was actually still going on. So nagpapatuloy pa rin yung supper, yung kanilang dinner, yung kanilang Passover meal. Na mamaya ititin natin yung mga ibang part doon. Kung ang supper, mga kapatid, ay nagtapos, or sabihin natin kung yung communion ay tinutukoy doon sa verse 2 ay nagtapos, hindi sasabihin ng scripture doon sa verse 4, that, sabi doon, that Jesus riseth from supper. Ang sabi sa verse 4, thankfully, sabi dyan, sige, punta natin yun, John 13, verse 4, sabi dyan, and he rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. So yung mga unang mga talata, verse 2, 3, 4, ay pinapakita dyan that they were in a meal. So sila ay nagtitake ng supper, ng dinner, ng Passover meal. Because sa verse 4, ang sabi dyan, ang Panginoon ay tumayo mula sa paghapon, mula sa dinner, mula sa supper. Sa ilang mga version, ay ganito ang binabanggit, no? Sa NIV, yung verse 2. The evening meal was in progress. And then, kung itutuloy yung verse 4, so he got up from the meal. Sa version niya ng NIV. Sa ESV version, yung verse 2, sabi doon, during supper. So, ibig sabihin niyan, the evening meal was underway. During supper, dito natin yung verse 4, the Lord rose from supper. So, ibig sabihin, nagaganap o nangyari sa mga panahon na yun, ang dinner time, ang Passover meal, at hindi pa yun actually ang tinutukoy na communion because magkakaroon pa ng tinatawag na paghuhugas ang Panginoon sa mga paan ng mga alagad. So, meron pa isang mga bagay na magandang tingnan na yung supper or evening meal doesn't refer to the Holy Communion. So, hindi po sila isang bagay lang, okay? So, magandang tingnan yun, na mayroong nangyayari na supper, so pamilyar tayo dyan sa mga nag-dinner sa bawat gabi, no? Mayroong nangyayaring supper or Passover meal that time, at ang Holy Communion, ang communion na ginawa ni Jesus ay mangyayari pa lang doon sa mga oras na darating sa loob din ng supper na ginagawa nila. Mamaya atin titingnan ang part na yan, no? So, yung Holy Communion was done at certain or point during or after the supper. So, I hope malinaw sa atin yan, no? Yung supper po, yung evening meal, it doesn't refer to the Holy Communion. Kundi merong part doon sa supper ng Panginoon ay nag-initiate ng tinatawag nating communion. So, kung ating pupuntasan dali itong Matthew 26, verse 26, Matthew 26, ang sabi diyan, as they were eating, so ito yung tinatawag na evening meal, yung Passover meal.
As they were eating, Jesus took bread. So, ibig sabihin, kumakain na sila. Nangyayari na ang Passover meal. As they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it. It gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." So dito pa lang sa talata nito mga kapatid ay, I hope na maging malinaw na sa atin na mayroon na silang ginagawang pagkain o may kumakain na sila. As we say it sa ating language. Nag-dinner na sila, mayroon ng Passover meal na ginaganap. At bago pa matapos yung Passover meal, sabi diyan, Jesus took bread. Habang kumakain sila ng Passover meal, ang Panginoon ay, of course, kasama ng mga alagad. At bago pa lubusang matapos ang Passover meal, anong ginawa ni Jesus? Siya ay nag-initiate ng communion. So dito pa lang natin makikita mga kapatid na siya ay kumuha ng tinapay at pinag-pray, sabi doon sa binasa natin, then pinagputol-putol niya at binigay sa mga alagad. So that's the time na nagkaroon pa lamang ng communion ang mga alagad kasama si Jesus. So hindi na natin masyado makikita doon sa four gospel kung gaano katagal ang oras, ang duration ng kanilang hapunan. Actually, ang Holy Communion ay tinatawag din na Last Supper ni Jesus. Kung gaano katagal ang Passover meal at nung may dugtong pa yung feet washing and then kasunod yung Holy Communion. So hindi natin alam, walang nakasulat sa Scripture kung gaano katagal yun. Pero napakalinaw sa Scripture na ang communion ay nangyari sa loob mismo ng panahon na sila ay nagkaroon ng Passover meal. So having established sa bagay na ito mga kapatid, ay makikita din natin kung paano pinakita ng gospel ang sequence of events sa mga nakita ni John, nakita ni Luke, ni Mark, at ni Matthew. But actually, pagdating kay Luke, kung inyong titingnan na mabuti mga kapatid, ay hindi niya masyado binigyan ng diin ang sequence of events because si Lucas, kung ating papansinin, so meron lang akong tinignan dito na isang article na isulat ng isang magagawa. Because binigyan niya ng punto na ang sulat ni Luke ay hindi po nagpakita ng sequence of events. Yung pagkakasunod-sunod na mga nangyari doon sa Last Supper, kundi si Lucas kapag nagsusulat, ay binibigyan niya muna ng diin minsan ang conversation, kung ano yung conversation na nangyari, bago yung isang bagay na nangyari pa sa isang another conversation. Because minsan makikita natin sa sulat niya, ating puntahan yung Lucas chapter 3. Is it 3 ba yun? Sige, hanapin ko lang. Yes, chapter 3. So dito mapapansin natin mga kapatid that ang chapter 3, yung verse 1 hanggang verse 18 na pinakita niya ang nangyari sa panahon na siya ay nagmi-minister na kaniyang babautismuhan si Jesus at ang sabi sa record, marami siyang binautismuhan and then si Jesus ay kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan. Pero doon sa verse 18, kung inyong mapansin, sabi diyan, and with many other exhortations, so inyo na lamang reviewin yung mga unang talata, sabi diyan, he preached the people, but Herod the Tetrarch, being rebuked by him concerning Herodias, sabi diyan, his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done, also added this, above all, that he shut John up in prison. So na-record muna kung paano nangyari na si John ay ipinakulong ni Herodes. Pero pagdating sa verse 21, kung inyo mapapansin, ay pinakita dito ni John na si Jesus ay kaniyang binautismuhan. Verse 21, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. And while he prayed, the heaven was opened and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." So sa bagay na ito, makikita natin na hindi pwedeng mabilanggo muna si John bago niya i-baptize si Jesus. So ang event dyan is,
Si John ay nagbaptize sa mga kaluluwa, and then nakita niya ang Panginoon at ang Panginoon ay kanya binautismo sa Jordan bago si John was shut up in prison. Pero sa kanyang account ay pinakita muna niya kung ano yung nangyari sa kanyang ministry. That he was being shut in prison, and then bago niya binigyan daan yung pagbaptize kay Jesus, and then yung genealogy of Jesus Christ. So meron siyang mga ganung writings na hindi talaga nakafocus sa sequence of event, kundi sa sequence of tinawag na subject para ipakita yung mga bawat bahagi ng mga pangyayari. Pero dito sa ating pinag-uusapan, no, gusto ko lang bigyan ng pansin na bagay nito bago natin puntahan yung Christ's humility. So unang-una na dapat tingnan is the Lord and disciples gathered at the venue for the Passover meal. So yan ay alam na natin. It is evening time and they are eating their evening meal or yung Last Supper na binabanggit natin. Pero I hope hindi na tayo malito dyan, no, na mayroong evening meal at mayroong talagang Last Supper si Jesus, which is the communion. Now, pagkatapos nun is, ano nangyari? Nagkaroon ng contention among the disciples. At yun yung isinulat ni Luke chapter 22, verse 24. Na ang mga alagad ay nagkaroon ng pagkatalo who is the greatest among them. Sabi diyan, and there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. So this time, sila ay nasa supper table pa rin, okay? Nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng contention, nagkaroon ng strife, pagkatalo ang mga alagad, at sila ay nasa hapunan pa rin. Hindi pa tapos ang Passover meal. Pero sa sulat ni Luke, ay huwag tayong ma-confuse because nang kanyang banggitin ang strife doon sa verse 24, ay nauna na niya binanggit yung communion sa mga naunang talata. At yun isang bahagi din ng sulat niya na pinakita ko sa inyo sa Luke chapter 3 kanina, na hindi talaga siya nagsusulat ng sequence ng event, kundi ng ilang mga bagay na nangyari, and then another na bagay na nangyari na naman. At yan ay may papakita natin mga kapatid by the Gospel of John, Matthew, and Mark sa mga susunod na mga talata na ating babasahin. So, anong bagay na makita na dyan? Nagkaroon ng contention. At ang contention na ito, ang siya nag-leads kung bakit nagkaroon ng washing of feet doon sa John chapter 13, kung ating babalikan, ang John chapter 13, sa sulat ni John ay hindi na binanggit na nagkaroon ng strife, pero yung contention na yun na sinulat ni Luke, ang siyang nag-lead kay Jesus para ipakita sa mga alagad ang humility, ang kababaan ng puso. Ano sabi doon sa account ni Luke? Who is greater? So nagkaroon ng contention, pero sa sulat ni John, sa chapter 5, ang sabi diyan, ang sabi sa verse 4, he rose from supper, tumayo si Jesus doon sa kanilang hapunan na ginagawa, and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel with which he was girded. Mag-pause lang ako sandali, no? Naalala ko yung last Sunday. Naalala ko kasi nabanggit ni Brother Buboy. Siguro nakita niya. At nakita ko rin. I don't know kung paano niyo in-exercise. Because before, nung tayo meron pa mga planggana lang, ay talagang hinuhugasan natin yung paa. At yun naman talaga ang dapat. Pero nung medyo iniba natin ang tawag na yan, ang pagsasagawa, dahil nga nakita din namin na marami tayo, and in consideration, gusto din namin i-adjust ang part na yon na hindi naman magiging unfair sa mga last na mag-feet washing, or hindi man last, pero yung along the way, ay hindi na malinis yung tubig. So lahat naman yan tayo naranasan yan, no? In the case, sa panahon ni Jesus na ng disciples, sila ay 12, 13. So kung isang basin lang yung tubig, ay hindi naman siguro magiging ganun, kalabo. Pwedeng maging madumi rin o maging malabo din. Pero kinikonsider natin because marami tayo. So para lahat ay hindi naman lagi na lang madumi na yung tubig, mapula na. Ay nagkaroon tayo ng adjustment. Naniwala ko na hindi iyon magiging contradict sa Scripture, na ang purpose naman ay paghuhugas pa rin.
So, ang ginawa natin is kumuha tayo ng malinis na tubig para lahat ng maghuhugas sa paa ay galing doon sa fresh water, sa malinis. And then, mahulog doon sa basin. Pero yun nga, napansin ko din, ang iba ay binubuhusan lang. Pero alam niyo mga kapatid, dapat ay kahit paano magkaroon tayo ng feeling, ng touch, na napadama natin na ang paa na ito ay paa ng anak ng Diyos. Na meron akong bahagi sa Kanya at siya mayroong bahagi sa akin. Hindi naman kailangan kuskusin para libagan mo, alisin mo eh. No. Sapat na yung mabuhusan mo and then mapadama mo, mahal ko kapatid na ito. Because hindi naman talaga ang purpose nun para maglinisan ng paa, na literally maglinisan tayo, kundi ipakita ang pag-serve sa isa't isa, kababaan sa isa't isa, ay may pakita natin through feet washing. Ngayon naman ang pinakita ni Jesus. So back to our, sa ating dinidiscuss, no? So nagkaroon ng contention, at yun na nag-led kay Jesus para ipakita na kung sino ang maging dakila sa inyo ay maging tagapaglingkod, sabi ni Jesus, di ba? At kung mabasahin niyo yung sulat ni Luke, nagbigay siya ng halimbawa ng mga tao, mga hari ay sila ay namamanginoon sa kanilang mga nasasakupan. Pero sabi ni Jesus, pero hindi ganun sa inyo. Ang nais dumakila ay magiging alipin or tagapaglingkod. At naniniwala ako na wala sa atin dito ang magdi-desire na maging greater sa lahat. Meron ba tayong ganung desire? Dahil kung ang Panginoon nga ay hindi nagpakita ng ganung bagay, nagpakababa siya para magbigay ng example, then yun din ang ating dapat gawin o ipamuhay na tayo ay maglilingkuran sa isa't isa. So wala pong greater sa atin, kundi lahat tayo ay dadaan sa tinatawag na pagiging tagapaglingkod sa isa't isa. Kaya nga doon sa minsan nakita ko sa isang post na binigyan din ng pansin ni Pastor Eli, maging wise din tayo mga kapatid sa pag-post, no? Na sabi doon sa naipost sa Facebook na mayroong tinatawag na most holy. Baka mamaya ay nadayo na tayo ng most holy doon sa Popo Prom. Ibig sabihin, mayroong most filled of the Holy Ghost. So hindi ko lang makakot yung sakto, no? Pero yun ang pinapakita na mayroong most filled at mayroong hindi masyado. Pero hindi ganun mga kapatid sa atin. Lahat tayo, sabi ni Apostol Pablo, lahat tayo ay nakainom ng the same drink ng Espiritu Santo. Lahat tayo ay sinelyuhan. So isang klase, isang uri ng selyo, isang uri ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. At wala pong pinapakita ang Scripture, doon lang yung sa Vatican na mayroong most holy, most anointed. Kundi lahat tayo ay anointed child of God. Lahat tayo ay nakaranas sa apoy sa Espiritu ng Diyos. Lahat tayo ay binaba ng Espiritu ng Diyos. There's no greater. Kaya nga doon si Jesus ay hindi siya natuwa na magkaroon ng ganong contention. And that's why, nang Panginoon ay lumapit kay Peter to wash his feet, anong sabi doon? Ating balikan natin teksto. O ating bahagi ng ating pinag-uusapan. Anong ginawa ni Peter? He refused na mawas lamang ang kanyang mga paa at sabi niya, ugasan mo na ako pati ang aking ulo. Pero ang sabi ni Jesus, sa verse 10, he that is washed needed not save to wash his feet, but is clean every whit. And ye are clean, pero pansinin niyo yung salita ni Jesus, sabi niya, but not all. So of course, ang tinutukoy ni Jesus dyan na not all clean, or not clean sa panahon na yon is Judas Iscariot. So that means sa panahon ng washing of disciples' feet, Judas Iscariot is still there. Bagamat hindi na pinakita ng Scripture na hinugasan ni Jesus ang paa ni Judas. But it might possible na nangyari. Pero mamaya pakita ko sa inyo isang bagay, no? Na it is possible na nangyari. Pero malinaw dito na sabi ni Jesus, hindi kayo lahat ay malinis. Okay? Kayo ay malinis na, pero hindi lahat kayo. Because at this time, si Judas was still around. Because ang Scripture nagsasabi na siya ay umalis lamang after na may sausaw ni Jesus ang tinapay sa alak. At yun ay mabasa natin sa verse 12 na tayo. Tuloy natin, John 13, verse 12. So after na mabasa natin that so after washing the feet of the disciples, ang sabi diyan, the Lord went back to sit on the table. So after he had washed their feet and had taken his garments and was set down again.
And he said unto them, Know ye what I have done to you? Sabi sa verse 12. Pagdating sa verse 16, Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord. Amen po ba, mga kapatid? The servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that is sent him. If you know these things, sabi ni Jesus, happy are ye if you do them. Kaya ang ginagawa natin, ang feet washing, hindi man buwan-buwan, kundi at kahit paano ay once a year. I speak not of you all, I know whom I have chosen. But that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me, tinutukoy niya si Judas, hath lifted up his heel against me. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am He. So yun account ni John sa chapter 13, verse 12, 16 hanggang verse 19. So after this statement, mga kapatid, yung verse 10 to verse 18, si Judas was still present doon sa panahon na yon. Wala pang communion nangyari. Wala pang pagpuputol-putol ng tinapay nangyari at hindi pa nagbigay ang Panginoon ng tinapay sa mga alagads. So sila ay kumain na and then nagkaroon ng feet washing para bigyan din ng Panginoon na hindi dapat magkaroon ng contention, ng strife. There's no greater sa bawat mga alagad, kundi lahat sila ay isa lamang sa Panginoon. Then after that, ay pinakita ni Jesus, sa verse 26 sabi diyan, Jesus answered, He it is to whom I shall give a sop. So tapos na po yung tapos na yung feet washing. When I have dipped it, and when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Kaya it is possible na nang mangyari ang feet washing, Judas still present. And it's possible also na siya'y nahugasan ng Panginoon ng paa. Pero mamaya titin natin kung ano yung bagay na yun. Ang sabi diyan, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon, and after the sop, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, that thou doest do quickly, gawin mo na ang iyong gustong gawin. And after Judas was told that thou doest do quickly, he left the room. He then, having received the sop, went immediately out. And it was night, sabi sa verse 13. So mula doon sa evening meal, sa isang account ay nagkaroon pa nga ng pag-uutos ng Panginoon na pumunta kayo doon sa isang lugar, doon tayo magkakaroon ng Passover meal. At kung meron kayo nakita na ganito, inaayos, so inyo lamang i-check ang accounts. And then doon tayo mag-supper o kakain. So sa mga talata natin tinignan, nagkaroon ng evening meal, then nagkaroon ng contention, and then nagkaroon ng feet washing, and then nangyari yung pagbibigay ng tinapay na isausaw sa alak, and then ibinigay kay Judas. At pagkatapos nun, then Judas, sabi diyan, he went immediately out doon sa venue. Now, pagdating sa account ni Mark at ni Matthew, it was after Judas left that the Lord administered the Holy Communion. Okay? So maaari nakapag-part si Judas ng feet washing, but not the communion. Verse 22 ng Mark chapter 14, or verse 20 actually, punta natin yan. Mark, tingnan natin yung account ni Mark. So maganda rin kasi natingnan yung mga sulat ng mga alagad sa part na ito para makita natin ang sequence ng event. So Mark chapter 14, sa verse 20, and he answered and said to them, It is one of the 12 who dips with me in the dish. The Son of Man indeed goes, just as it is written of him, but who to that man by whom the Son of Man is betrayed? It would have been good, mas mabuti pa sa kanya na hindi na ipinanganak, sabi diyan, that man if he had never been born. And as they were eating, so nagpapatuloy yung evening meal. See? Nagpapatuloy yung evening meal. Wala pang feet washing, kumakain na sila ng evening meal. Passover meal yun. Unleavened breads. So natapos na yung foot washing, and as they were eating, sabi diyan, Jesus took bread. So ito yung communion.
na tinatawag din Lord's Supper. So kaya nga, maaaring nagkakaroon tayo ng misunderstanding, no? Kasi pag tinawag na Lord's Supper, minsan ang tinutukoy is communion. Pero minsan yung supper, yung last supper naman, ay pwede rin, yung nag-Passover meal sila, nakasama yung mga alagad. Pero I hope hindi tayo magkaroon ng kalituhan sa part na ito because napakalino naman ng scripture. As they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to them and said, "Take it, this is my body." So sa part na ito, wala na po si Judas. Sa part na ito ng communion, nangyari na yung pagsausaw ng tinapay at pagbigay ng tinapay kay Judas, and then Judas left. At nangyari yun before Jesus took a bread and break the bread. So wala na si Judas sa mga panahon na ito. At ganoon din na makikita natin sa, nabasa ko na ba hanggang 23? From verse 20, nabasa ko na, no? Verse 23, then he took the cup. I'm reading Mark 14 pa rin. Then he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank from it. Sa sulat naman ni Matthew, sa chapter 26, ay ganito ng ating mababasa, ating tingnan. Sa Matthew chapter 26, verse 23. Pasensya na kayo, sinisave ko lang din yung aking boses para mamayang hapon sa gawain sa Baklaran. And he answered and said, Matthew 26 verse 23, "He who dipped his hand with me in the dish will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but who to that man by whom the Son of Man is betrayed? It would have been good for that man if he had not been born." Then Judas, who was betraying him, answered and said, "Rabbi, is it I?" He said to him, "You have said it." And as they were eating, so again, doon sa verse 26, no, ng Matthew, sa account ni Matthew, and as they were eating, ito yung Passover meal, yung dinner, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples, and said, "Take it, this is my body." Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sins." So dito sa account naman ni Matthew ay hindi nalalayo sa account ni Mark, ni Apostle ni Mark sa kanyang account. At dito sa mga sulat nito na pinakita ko ay makikita natin na nagkaroon ng tama na paglalagay ng sequence. Nandun ang Passover meal, ulitin ko lamang, Passover meal, and then nagkaroon ng contention, at nagkaroon ng feet washing, and then nagkaroon ng pagdip ng sap, and then Judas left the venue, and then saka ginanap ni Jesus ang tinatawag na Last Supper or Holy Communion. So I hope ito ay malinaw sa ating lahat. At ito rin ay confirm nang si Pablo ay nagsulat ng kanyang sulat sa 1 Corinthians 11 na madalas natin binabasa, ating puntahan yon. Because wala ako na yun din ang nakita ni Apostol Pablo. Ano sabi niya sa 1 Corinthians, ating tingnan sa 11? "For I received," verse 23, "from the Lord that which I also delivered to you." So ito ay nagpapakita na mayroong the same understanding si Pablo sa naging karanasan ng mga alagad. "That the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed," so nangyari na ang pag-betrayed bago ang communion. "When He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, He also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me.'" So even Apostle Pablo ay pinapakita niya that after Judas betrayed Jesus, saka naman si Jesus ay nag-initiate ng communion, yung tinatawag na Lord's Supper or Holy Communion. When He was betrayed, He took bread. At sinabi niya sa mga alagad, "This is my body which is for you." Kumuha din siya ng cup, ng wine, ipinag-pray, and then ibinigay sa mga alagad. So sa mga bahagi ng mga scripture na ating tinignan,
Yung tanong kanina na si Judas ba ay nakabahagi ng feet washing? It is possible. Pero isang bagay din na magandang tingnan mga kapatid, na it's not about the washing of the feet. Okay? Kundi ang pinapakita ni Jesus is humility. Ang pinapakita ni Jesus is yung pagiging mababa na alagad. Yung puso na masunurin sa Diyos. Kaya ang sabi ko, Panginoon, kahit pa lagi tayo araw-araw mag-feet washing, kung hindi tama ang puso, ito'y magiging void. Kahit linggo-linggo tayo mag-communion, maghugasan ng mga paa, pero kung ating puso, pabalik-balik tayo sa paggawa ng mali, paglakad sa ating mga sariling kagustuhan, mabuvoid ang mga feet washing. Kaya kahit pa si Judas ay nahugasan ng paa, ang kanyang puso ay mayroon ng espiritu na pagbetray sa Panginoon, na void ang kanyang karanasan sa feet washing. Because it is the heart that matters. It is the soul that loved the Lord. Mayroong puso na nagmamahal sa Panginoon na handang sumunod sa bawat salita ng Diyos. At yun ang gusto ipakita ni Jesus sa panahon na sabi ni Peter, huwag mo lang hugasan ang aking paa, kundi ang aking buong katawan. Pero sabi ni Jesus ay, lahat kayo ay malinis na. Kaya ibig sabihin, hindi po talaga sila pumaroon para maglinisan lang, literally ng paa. Because spiritually speaking, sila ay malinis na sa harapan ng Diyos. Pero pinakita ni Jesus na hindi lahat ay malinis, which is talking to Judas Iscariot. Kaya pinakita sa atin ng scripture, no? It is possible na si Judas ay nahugasan ng paa, but sad to say, hindi siya naging bahagi ng communion sa panahon na yon. At sa bagay na ito mga kapatid, ang pinakita ni Jesus is, yung teksto natin binasa, ang pinakita dyan ni Jesus is a great example. I can say, this is the greatest example na pinakita ni Jesus kung pag-uusapan ang humility, because siya na bagamat Panginoon ay naghugas. Ibinaba ang kanyang sarili that express the humility sa harapan ng mga alagad. Salamat mayroong Panginoon na mababa ang kanyang puso. Salamat mayroong Diyos na sa magitan ni Kristo ay nahabag sa atin. Hallelujah! At ang sabi ni Jesus, hindi ako pumarito para paglingkuran, kundi maglingkod din naman. At ang sabi ni Jesus, kung paano ito'y ginawa ko, sabi niya, kayo din naman ay maghugasan ng paa sa isa't isa. At yun dahil mga kapatid, wala sa ating exempted pagdating ng feet washing. Kahit pa man, anong kalagayan ng ating mga natural feet, kailangan natin ipakita ang pagiging humility sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mamimili. Hindi tayo aayaw. Ako, ito na naman, feet washing na naman. Hindi pa naman ako sanay humawak ng paa ng iba. Hindi ko alam kung meron ganun sa atin. Meron ba? Na hindi ako sanay talaga humawak ng paa ng iba. Pero when it comes to the Lord, as the Lord says, as the Scripture says, hindi tayo lalagpas sa ginawa ng Panginoon. Lahat tayo ay gaganap, lahat tayo gagawa sa bagay nito. At yun ang pinakita ni Jesus. O ni Pablo, ang sabi sa ating text, balikan natin na Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind, ano sabi ni Pablo dyan? Let this mind, let this mind be in you which was in Christ Jesus. Sa Tagalog translation, sabi dyan, hayaan. Hayaan ang isip na ito ay nasa iyo. Pinapakita ni Pablo na magkaroon ang mga believer. Magkaroon ang bawat isa ng ganitong pag-iisip. Let the humility na pinakita ni Jesus ay maging ganito sa inyo. At wala sa atin, sabi nga nila, wala sa atin ang exempted. Lahat tayo ay gaganap kung ano ang pinapakita ni Jesus na humility before God. Nang sabi ng Scripture, ating balikan, sabi dyan ni Pablo, let this mind be in you which was also in Christ, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Church, ang paghuhugas ng paa ng isa ay pagpapakita ng servanthood.
Sa history ng Israel ay ganoon ang ginagawa nila. Naghugasan ng paa, pag galing sa labas, inugasan ng paa. Pagpapakita ng respeto sa isa't isa, hindi lamang para maging malinis, literally, kundi pagpapakita ng mababang puso. Hallelujah! Na ang sabi ni Pablo rin sa kanyang ibang sulat, na lahat kayo ay magpapasanan ng pasan sa isa't isa. Wala sa ating superior. Wala sa ating greatest. Wala sa ating mas dakila o mas mataas. Lahat tayo ay dadaan sa pagiging servanthood. John chapter 13, natin tingnan, sabi diyan, balikan natin itong verse 14, hindi ko na-touch kanina. Sabi diyan, if I then, your Lord and teacher, dahil pinakita nga ni Jesus ang humility sa Diyos, because alam natin ang purpose ng kanyang buhay is to serve as a sacrifice for our sin. Have washed your feet. Sabi diyan, you also ought to wash once another's feet. So this is a command, or not a command, kundi ito yung kalooban ng Diyos. You also ought to wash once another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, kung ito'y alam ninyo, blessed are you if you do them. At yun ang dahilan, mga kapatid, na while practicing this, tawag niyan, utos, sabihin natin, utos ng Panginoon na gawin. Habang ating itong ginagawa, we serve. No? We show a serving heart. Nagpapakita tayo ng isang puso na naglilingkod. Kanino? Sa isa't isa. Napakainam makita isang bagay, mga kapatid, na kahit tayo ay may gulang na, mayroon tayong puso na mapaglingkod pa rin sa iba. No? Hindi lamang yung mga bata na napakita ng pagiging mababang puso, kundi kahit man tayo na may gulang na, kahit ikaw na mayroon ng, sabihin natin, mataas na pagkaunawa o kapahayagan na tinanggap sa Diyos, hindi ka pa rin exempted sa servanthood. Kailangan mo pa rin pakita that you love to serve your brethren, the people of God. At kahit man ang mga manggagawa, kaya nga walang exemption, kahit ang mga manggagawa ay dumadaan sa process. Para ipakita sa atin ang example na pinakita ni Jesus. Ano sabi ni Pablo? Let's open our Philippians chapter 2, verse 3. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, consider one another. At yun ang ginawa ni Jesus. He considered that this disciple, kasama na si Judas, nahugasan ng paa. He considered these people na ito ay mga pinili ng Diyos, na ito ay mga hinirang ng Diyos. Consider the brethren sa ministry. Sabi diyan, with humility, consider one another as more important than yourselves. Meron na ba tayong ganung pagkaunawa, mga kapatid, na hindi natin binibigyan importante ang ating sarili, kundi ang lagi natin iniisip ang kapasyan o ang ikabubuti ng ating kapatid. At yung sinasabi ni Pablo na more important than yourselves. At yun ay makikita through feet washing. Paghuhugasan sa isa't isa, paglilingkuran sa isa't isa. Sabi diyan, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude. Para bigyan din yung sinabi doon ni Pablo na let this mind be in you. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. And that's why, mga kapatid, itong pinapakita dito ni Pablo na let this mind, na gusto ko rin sabihin sa inyo that let this humility be in you, ay hindi ito basta paghuhugas ng paalamang sa ating mga kapatid, kundi ang kaisipan na ito, ang humility na pinakita ni Jesus, it's about serving God and His people. This humility is, it talks about loving God and His people. Ito ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga kapatid. If you love God, you will love the people of God. If you will serve God, you will serve the people of God.
Kaya nga sabi doon, di ba, sa isang bahagi ng scripture, o si John yata yung nagsulat noon, o si Peter, hindi ko ma-recall yung exact word. Pero ang pagiging mababa natin sa harapan ng Diyos, ay hindi po ito nagpapakita ng just a meekness or pagiging mababa. So iba po yung kahulugan ng meekness sa humility. Ang meekness ay mababang puso. Synonymous sa pagiging grateful, pagiging pagkakaroon ng pusong gratitude sa harapan ng Diyos. Pero kung pag-uusapan ang humility, it's about serving God and the people of God. Kung pag-uusapan ng humility, it's about loving God and loving the people of God. Kaya nga sabi ni John, hindi pwedeng sabihin mo na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang iyong kapatid na nakikita mo, di ba? Kaya bago mo sabihin na mahal mo ang Diyos, yan ay makikita kapag iyong inibig ang iyong mga kapatid. So yung pagiging humility is about loving God and loving His people, serving the Lord and serving His people. Lahat yun makikita sa pagiging paglilingkod, sa pagiging mapaglingkod sa isa't isa sa bawat bahagi ng katawan ng Panginoon. So ating puntahan this time ang Matthew 20 verse 25. So ito yung I think ito yung nabanggit ko rin kanina. But Jesus called them to Himself and said, you know that the rulers of the Gentiles domineer over them. So exactly ano nangyari sa ating panahon sa mga rulers. And those in high position exercise authority over them. It is not this way among you, sabi niya, but whoever wants to be greater or prominent or greater among you shall be your servant. So kung pag-uusapan ng humility, ay hindi po pinag-uusapan dito kung sino ang malaki at mataas sa atin. The more na tayo ay naglilingkod sa isa't isa, the more na ikaw ay itinataas ng Diyos. Ibig sabihin, the more na ipinararanas sa'yo ng Diyos ang kaniyang biyaya. Diba? Sino dito mga kapatid ang nakaranas na nang ikaw ay nagpapahayag ng iyong biyaya, nagpapahayag ka ng iyong pagtulong, ng iyong care sa mga kapatid. Hindi na kailangang i-expose o ipakita sa harap. Kahit ito yung mga bagay na patago, ang Diyos ang siyang bahalang mag-bring back ng reward sa iyo. Dahil ang sabi ng Scripture, hindi magiging lingid sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa sa kaniyang katawan, sa bawat kapatid. Ang Diyos ang bahalang magbalik ng mga bagay na yan. And that's why pagdating dito, sabi diyan, whoever wants to become a prominent among you shall be your servant, and whoever desires to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So kanina, itinanong kayo, paano pinakita ng Scripture ang humility of Christ? By washing of the apostles' feet. Pero meron pa rin niyang pinapakitang malalim na bagay. Hindi lang siya basta naghugas. It's about servinghood. It's about being a servant na laging willing. Sino sa umagang ito? Na mula ngayon hanggang sa mga panahon darating, ay willing ka pa rin maglingkod sa Diyos at willing ka pa rin paglingkuran ang bahagi ng katawan ng Panginoon. Willing ka pa rin magpakita ng respeto sa mga kapatid. Willing ka pa rin always sumunod kung ano yung kalooban ng Diyos at ipakita sa mga kapatid ang iyong pagmamalasakit. Hindi lamang dahil sinabi ng pastor, kundi sinabi ng salita ng Diyos. So paano pinakita ni Jesus? By washing the apostles' feet. At ito ay pagpapakita ng pagbibigay ng buhay, paglilingkod sa isa't isa. At paano ito mangyari sa atin? Na-advise si Pablo, let this mind be in you. Then, wala na ibang paraan kundi ipamuhay ang salita ng Panginoon. Living like Jesus, living what the Word of the Lord says. At hindi po tayo mamimili ng salita ng Diyos. Ang sabi natin inawit kanina, natuto tayong umibig sa Diyos because the Lord first loved us. Pero ngayon, masigit na ma-exercise at mahayag ang attribute na ito ng pag-ibig sa Diyos sa magitan ng pag-ibig sa salita ng Diyos. At wala tayong pipiliin, wala tayong, tawag niyan, sasalain ng salita ng Diyos. Ang ating mga puso lagi ay magiging mababa sa pagsabi, mangyari ang kalooban mo. Mangyari ang kalooban mo, Diyos, wag ang sa akin.
Kaya nga sabi ni Pablo, let's open Colossians chapter 3. Sa Colossians chapter 3, verse 12, therefore, sabi diyan, as the elect of God, nasaan sa umagang ito, do you believe that you are elect of God? Dapat sumampalataya ka na ikaw ay hira ng Diyos, pinili. As the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. As the elect of God, kailangan makita sa atin ang tender mercies. As the elect of God, nandiyan ang kindness. Huwag niyo kalimutan. As the elect of God, nandiyan ang humility. Na sabi ni Pablo, na let this mind, let this humility be in you. As the elect of God, nandiyan ang meekness. Nandiyan ang long suffering. Andiyan ang tinatawag na bearing with one another, forgiving one another. Kaya sumasampalataya mga kapatid na as an elect of God, hindi mahirap sa atin ang magpatawad. Meron na tayong great example. At yan ay pinakita ni Jesus. Hallelujah! Because ang paghugasan ng paa ay isa ding paraan para ipakita mo sa kapatid, ano man ang yun ng mga naging pagkukulang, ay hindi ko na inaalala pa sa biyaya ng Diyos. I am willing to serve you. I am willing to wash your feet para ipakita sa Diyos na mahal ko ang kapatid na ito, kahit gaano pa ang pagkukulang niya sa akin. Sabi ng Scripture, ang pag-ibig ang nagtatakip ng maraming mga pagkukulang ng bawat isa. At ang pag-ibig na ito na abundant sa atin, as an elect of God, ay pinakita ni Pablo, ito yung ating kalagayan, forgiving one another, and if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. The question is, taglay ba natin sa umagang ito ang humility of Christ? Nasa atin ba ito, humility of Christ? Huwag tayong mahiyang magsabi because ito talaga yung tunay na karanasan ng mga elect of God. If you are elect of God, at sa huling mga araw na ito, kahit ang mga tao ay lumalayo na sa katotohanan, kahit binabalutot na ng marami ang Scripture, hindi na mababago, ang elect ay may kababaang puso. As the elect of God, humility, long-suffering, dapat nandiyan, dapat nakita ang meekness, dapat nakita ang pagpapatawad sa mga panahon na nagkulang sa isa ay mayroong biyaya ng Diyos. As Christ forgave us, as God forgave us sa magitan ni Kristo, forgave one another. So mga kapatid, itong humility of Christ, I can say, na napakalaga sa ating panahon. Because marami nagbabasa ng Scripture na mayroong mga pride of life. Marami mga nagbabasa ng Biblia, pero mga puso ay nasa sanlibutan. Ang sabi ni John, huwag niyong ibigin ang sanlibutan dahil ang mga bagay sa sanlibutan ay lilipas. Ang pride of life, ang lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, na marami sa mga tao sa uling mga araw ay hindi alam ang kalooban ng Diyos, nagdadala ng Word of God, yet living like this world. Pero hindi sa mga elect ng Diyos. Hindi sa mga pinagpakitaan ng Panginoon ng greater example of humility. Nang ang Panginoon ay magpakita, it is enough sa pamamagitan niya, ay nakita natin ito ang kalooban ng Diyos. Na tayo ay iibig sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, you will love your God with your whole heart, with your whole soul, and with whole of your mind. Kaya ibang-iba pa rin talaga mga kapatid. Look at yourselves today. Meron tayong tinatayuan, sinusumasampalataya pa rin until now, na ang Panginoon ay babalikan niya ang kanyang iglesia. At narinig natin sa mga nakalipas sa mga pangaral, hindi babalikan ng Panginoon ang iglesia na bata ang isipan. Bata ang puso, bata sa paglilingkod sa Diyos. Ang babalikan ng Panginoon ay ang mga matured Christians. Ang iglesia na dinadala into maturity. Nang sabihin ni Pablo, let's go into perfection. Dalangin ko, nawa ang bagay nito ay maging perfect sa atin. Ang humility of Christ ay nawa makita pa sa atin as the church grows, as the church continues sa ministry. Dalangin ko kung kukulang pa, dagdagan ng Diyos ang humility.
kung ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, pero hindi mo magawa maglingkod sa kapatid, then, i-check mo yung sarili. Sabi ni Pablo, examine yourself. Baka wala na tayo sa pananampalataya. Because it is impossible by the Scripture na iibigin natin ang Diyos, yet hindi natin kayang ibigin ang bawat isa. So yung humility of Christ, it speaks of being a servant na mayroong kakayahan to love the Lord, to love His people, to serve the Lord and to serve His people. At dalangin ko, higit pa yan mag-manifest sa ministry sa iglesyang ito. Dalangin ko na higit nating matawag niyan yung ating team last joint fellowship na ating pang ma-reach out, mapuntahan ang greater heights. Ang mas mataas na dako ng pananampalataya. Huwag niyong kalimutan sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, sa aking pagbabalik, ay hindi ko hahanapin ang mga bagay na meron kayo, kundi ang pananampalataya. Kaya kung ating pananampalataya ngayon ay pinatibay na ng mahabang panahon, ng maraming mga circumstances and trials and challenges, yan ang pananampalataya na dadatnan ng Panginoon sa huling mga araw. Pananampalataya na kayang sabihin, kahit mawala na ang mga bagay sa lupa, yet I have the Lord. Nasa akin ang Diyos, kasama ko ang Diyos, kasama ko ang salita ng Diyos ay nasa aking buhay. And so this Christ humility, mga kapatid, I pray na nawa ito ay magpatuloy sa ating lahat. And I pray na ito ay patuloy na mag-manifest sa inyo hanggang sa araw ng pagparito ng Panginoon ay makita ang kababaan ng ating mga puso. And who is willing pa rin, mga kapatid, to serve one another. Willing ba tayo? Tayo ng mga maigulang na, ha? Kahit tayo ng mga maedad na, ay bahagi pa rin tayo sa sinasabi ng Panginoon na serve one another. Kung paano ako ay ginawa ang bagay na ito, then kailangan yung gawin nyo din naman ang bagay na ito. At sa part na mga kapatid, ay yun lang aking nais ipakita sa bahagi na yan, and just pray na ang Diyos pa ang patuloy na magdagdag na maraming mga bagay dahil ang oras hindi na rin magpapahintulot at makapag-prepare pa kami sa gawain this afternoon. Pero isang bagay lang aking gustong iwan din sa inyo mga kapatid na kung nasa atin na ang humility of Christ, then naniwala ko, kaya nating paglingkuran ang gawain ng Panginoon. Nang sabi ni Pablo, without murmuring. Without complaining. Kahit gaano kabigat. Kaya nga sabi ko, kaya na ba ma-challenge ang ating youth ministry, ang ating choir, youth choir, na mag-sacrifice ng maraming mga bagay? Excuse me. Na ibigay ang sarili sa Diyos sa ministry. So hindi lang sila, kundi lahat tayo. At sino sa umaging ito ang willing, itaas ang kamay, Panginoon, I am willing, Lord. Handa pa ako, Panginoon, mag-sacrifice. Handa ko pang ibigay. Yes, yun naman dapat. Handa ko pa, Panginoon, ipaglingkod. Sabi nga Pastor Joe, ang buhay na ito ay may purpose pa rin why we're still living in these last days. At hindi tapos ang plano ng Diyos sa buhay natin, ay hindi tayo kayang galawin ng kaaway. Kaya ating palapakan ng Panginoon, ang Diyos ang magpala sa bawat isa, ang Diyos pa magpala sa bawat tahanan, sa bawat bahagi ng ministry, at ang Diyos ang patuloy na gumawa throughout the years sa panahon na ito sa ministeryo. Let's all bow our heads. Manalangin muna. Let's pray. Panginoon Diyos, muli kami nagpapasalamat for this great blessing na aming tinanggap mula sa iyo, O Diyos. At salamat sa biyaya ng kababaan, O Diyos, ng isang pagiging mababa sa iyong harapan. At upang kilalanin ka na Diyos na tagapagligtas, Diyos na umibig sa amin, Diyos na nagmalasakit sa amin, Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay namin. At O Diyos, hindi namin magagawa ito kung hindi rin namin, Panginoon, gagawin ang aming bahagi to serve your people. Dahil ko, Panginoon, na maging isang realidad pa, Panginoon, ang humility sa iyong iglesia. Na the more na sinasabi namin, O Diyos, mahal ka namin, the more na aming iibigin din ang aming mga kapatid. The more na maglilingkod kami sa iyo, O Diyos, the more na handa pa rin namin paglingkuran ng bawat isa. Kaya pagpalain ang iyong mga salita, O Diyos, salamat sa isang biyaya na ito, Panginoon, na patuloy na ginawa mo sa iglesia, na we reached this far, Lord, by your grace, at nagagawa namin ang maraming mga bagay dahil pinasagana mo ang iyong biyaya ng iyong salita sa buhay namin, O Diyos. Looking forward, Panginoon, na meron ka pang mga dakilang bagay na gagawin sa iglesyang ito, O Diyos. Meron ka pang mga inihandang mabubuting mga bagay. And that's what your word says, Lord, na I know the plans that I made for you. At yan ang iyong mga pangako. Yan ang pangako mo, Diyos.
hindi lamang sa aming mga magulang sa panampalataya, kundi sa iyong iglesia sa huling mga araw na ito. Kaya salamat, Panginoon, ikaw lamang aming tinataas at binibigyan ng karangalan, parangal sa umagang ito. Looking forward, O Diyos, sa iyong mabiyaya pa ng pagkilos sa darating ng mga araw, panahon, buwan, O Diyos, sa ministeryo. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ibayaang sa iyo mabalik sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen and amen? Ating palapakan ng Panginoon.